So, patuloy po natin ang ating pag-aaral sa serye po ng ating pagiging alagad. Ito po pinag-aaralan natin. Ito yung iba-ibang aspekto ng pagiging alagad ng Panginoon. Gumagamit tayo ng mga figure o paglalarawan o paigit po natin maunawaan ang ibig sabihin ng pagiging alagad ng ating Panginoon. Dito po sa hapong ito, pag-aaralan po natin ang isang larawan sa pagitan natin at ang Diyos. Doon po sa unang pag-aaral natin, ito yung sa ating sarili. Tayo para mag-atleta, nagsasanay at nagpapalakas para tayo mag-ugi. At yung pangalawa, tayo mag-sundalo. Na tayo po ay nagkikipagpunyagi at nagkikipaglaban laban sa mga bagay na mali at sumisira po sa ating kaligtasan. Sa hapon ito, pag-aaral natin kung ano ang relasyon natin sa Diyos. Makikita natin ang ating titulo, The Potter and the Clay. Ito pong proseso ng paggawa ng palayo. Ibig sabihin, makikita natin, ito yung merong magpapalayo at merong luwag o putik. Yun ang simula niya. At pagkatapos po na maingat na paggawa ng magpapalayo, lumalabas ang magagandang anyo ng palayo, yung makikita natin. So gagamitin natin ang larawan na ito sa ating pag-aaral upang lalo natin maunawaan kung paano tayo magiging alagad ng ating Panginoon. Dito po sa Jeremiah chapter 18 verse 1 to 6. Inutusan po ng Diyos si Jeremiah na pumunta sa isang bahay o isang lugar na mayroong nagpapalayo kanya. Yung potter's house. So may nagpapalayo. The word came to Jeremiah from the Lord, saying, Arise and go down to the potter's house, and there I will cause you to hear my words. Then I went down to the potter's house, and there he was, making something at the wheel. Meron pong ano yan, yung umiikot, na ginagamit ng papalayo. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. Ibig sabihin, nasira siya. So he made it again into another vessel, as it seemed good to the potter to make. So ibig sabihin, doon sa bahay ng magpapalayo, yung unang ginawa niya ay nasira kanya. So umulit siya para gawa siya ng isang mas magandang palayo. Sabi ng Panginoon sa ikalimang talata, Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, can I not do with you as this potter, says the Lord. Look, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. So ang larawan po rito, alam natin sa pagpanahon po ni Jeremiah, ang basang Israel ay naging makasalanan sa harapan ng Diyos. So yung sinasabi ng Diyos, kung kanya itong nasira sa kamay ng nagpapalayo, ito'y gawa siya uli kanya ng isang mas mabuting palayo. Ganon din sa inyo kanya. Kung kayo nagkasala sa akin, pwede ko pa rin kayong gawing mabuti kanya sapagkat kayo nasa aking mapangyarihan. Yun ang sinasabi ng Panginoon kay Jeremiah at sa bansang Israel. So ito po ang ating pagbubulay-bulayan ngayon sa araw na ito. Paano tayo iputik at ang Panginoon ang magpapalayo. So unang bahagi ng ating pag-aaral, ang Diyos ang magpapalayo kanya. God is the potter. Not in the literal sense. Kinuha lang po natin ang kahulugan ng isang magpapalayo at gagamitin po natin sa Diyos, kanyang relasyon sa atin, sa pagliligtas siya sa atin. Dito po sa Romans, chapter 9, verse 20 to verse 21. Katulad po sa isang nagpapalayo, ang putik ay nasa kanya kontrol kung ano klaseng palayo ang gusto niya gawin. Nasa kamay yung nagpapalayo, wala sa putik. So meron kapangyarihan nagpapalayo doon sa putik kanya. So dito po sa relasyon natin sa Diyos, siya yung nagpapalayo, hindi tayo. Na ito na malalaman natin, tayo yung putik.
Siya yung nagpapalayo. Siya yung nagmamolde sa atin. Siya yung nagpapalayo. Ibig sabihin, siya may kapangyarihan doon sa proseso ng paghahabi sa atin. Kailangan natin maunawaan at intindihin at tanggapin ang lugar ng Diyos. Sabihin, siya nasa lugar ng kapangyarihan sapagkat siya parang isang magpapalayo. So Romans chapter 9, verse 20 to verse 21. Ngunit sino ka o tao na magkikipagtalo sa Diyos? Sasabihin ba ng bagay na hinubog doon sa humubog sa Kanya, bakit mo ako ginawa ganito? Kanya? Kahit sa natin dalhin, itong pauusap na ito, kahit sa physical na pagkala sa tao, wala tayong pwedeng isagot sa Diyos. Kung paano ang ating paano tayo nilalang bilang mga tao, yun ay kapangyarihan ng Diyos. O wala bang karapatan na magpapalayo sa luwag o sa putik upang gumawa mula sa isang limpak ng isang sisidlan para sa marangal na gamit at ang isa'y para sa pagkaraniwang gamit. So, intindihin po natin sinasabi nito ni Pablo, may kapangyarihan ng Diyos kanya na gawin tayong sisidlan para sa marangal na gamit. O ito'y espesyal na gamit kanya. O kaya pagkaraniwang anak. Ito po'y nasa kapangyarihan ng Diyos kanya. So, yung point po rito, na sinasabi ni Apostle Paul, at Diyos ang nagpapalayo. So, meron siyang control sa proseso ng pagbubog sa atin. Hindi tayo may kapangyarihan, kundi ang Diyos kanyang may kapangyarihan. Ngayon, isang katanungan na gusto natin tanong, ano bang nalalaman natin sa Diyos? In other words, para tayo magtiwala sa Diyos at ibigay natin ang ating pagtitiwala sa Kanya, kailangan kilala natin ang Diyos. Kasi kung ang Diyos ay masama at walang malasakit sa atin, hindi tayo susunod. Isang bagay ang alam natin na kilala tayo ng Diyos. Una-una, siyang naman sa atin. So alam niya ang bawat bahagi ng ating pagiging tao. Alam din niya ang mga bagay na ating ginagawa. Dito sa awit. So, awit 139 verse 1 hanggang verse 3. O Panginoon, siniyasat mo ako at nakilala mo ako kanya. Yung nalalaman kapag ako'y umupo at kapag ako'y tumatayo. Napapatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Yung sinisiyasat ang aking landas at ang paghiga ko at ang lahat ng mga lakad ay nalalaman mo kanya. So alam natin na alam ng Diyos ang lahat sa atin. Kilala tayo ng Diyos. Alam niya kung paano tayo ang ating pagiging tao sa kanyang harapan. Alam niya. Alam niya ang ating mga ginagawa. Pwede niya malaman ang ating iniisip kanya. So alam natin na kilala tayo ng Diyos. Anong kahalagahan ng mga kapatid? Alam natin na kilala tayo ng Diyos. Alam rin natin na siya'y tunay na nagmamalasakit sa atin. Ito isang mahalagang bagay para tayo sumunod sa Kanya bilang tayong putik at siya nagpapalayo dahil siya nagmamalasakit sa atin. Kumbaga, siya nagpapalayo. Interesado siyang iniingatan niya yung kanyang paggawa para makagawa siya ng isang magandang palayo. Ganyan. Ganoon din ng Diyos. Siya may tunay na pagmamalasakit sa atin. Dito sa unang Pedro, 5 kabanata, pwede nating ilagak ang ating lahat ng ating kabalisahan sa Diyos dahil alam natin na siya nagmamalasakit sa atin. Sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya nagmamalasakit sa inyo. So it cares for us. Siya nagmamalasakit sa atin. So in other words, kung siya nagpapalayo at tayo yung putik, lahat ng ginagawa ng Diyos ay para sa makagawa ng isang mabuting palayo. Kanya. Dito po sa Lucas, chapter 12, verse 6, verse 7, hindi ba pinagbibili ang 5 maya sa halagang 2 sentimos? So,
napakababa lang ng value ng maya. Isa man sa kanila, hindi nalilimutan ng Diyos. Ngunit maging ang mga buhok ng inyong ulo ay bilang na lahat. Huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. In other words, kung sa Diyos, may lalang niyang maya, ito yung mahalaga sa Kanya. Lalo tayong mahalaga sa Diyos. Sabi rito, huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Misabi, kung iningatan ng Diyos ang paggawa sa mga maya, lalo sa atin. So, meron siyang pagmamalasakit sa atin. So, lahat ng ginagawa ng Diyos ay para sa atin. Magmusimula siya yung unang naglala sa Genesis. Lahat ng nilalang ng Diyos ay para sa ating kabutihan. So, sapagkat siya ay tunay na nagmamalasakit sa atin. At alam niya ang pinakamabuti para sa atin. Ang medyo masaklap sa atin bilang mga tao. Kumisan, hindi natin alam mabuti para sa atin. Akala natin ang ginagawa natin ay mabuti para sa atin. Pero sa katapos-tapusan, ito pala hindi maganda para sa atin. Pero ang Diyos lamang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti sa atin. Labi, siyang lumalang sa atin. So, alam niya lahat sa tao. So, alam din niya kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Ganyan. Dito pa sa Old Testament, dito sa Deuteronomio, sa ika-6 na kabanata, 24 na talata, Deuteronomy chapter 6 verse 24, at iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga tuntuning ito. In other words, iniutos ng Panginoon na sila'y sumunod sa lahat na kanyang tutusan. Bakit? Na matakot sa Panginoon natin Diyos. Bakit ganyan? Sabi nito, sa'y kabubuti natin. In other words, walang utos ang Diyos na nakakasama sa atin. Lahat ng utos niya, kaya doon sa lumang tipan at sa bagong tipan, ito'y para sa kabubuti natin magpakailanman. Ganyan. Upang ingatan niya tayong buhay, kaya sa araw na ito. Doon sa Old Testament, para sila mabuhay at makarating sa lupang ipinangako. Sa panahon natin ngayon, para tayo makarating sa langit kanya. So, iniingatan tayo ng Diyos. Ang lahat ng kanyang mangutos ay para sa kabubuti natin. So, alam ng Diyos ang pinakamabuti sa atin. Sa tao, natin necessarily. Commission lang natin, commission hindi natin alam. Dahil commission, ang maraming pagkakataon tayo nagkakamali. Dito sa Kawikaan, sa 14 kabanata, at 12 talata, mayroong daan na tila magtut sa isang tao, ganito tayo. Minsan excited tayo sa isang bagay na ating ginagawa. Akala natin, maganda. Anong katapusan? Ngunit mga daan tungo sa kamatayan, ang dulo nito, pero yung palang pupuntahan na di maganda. Pero ang Diyos walang gano'n. Lahat ng mga bagay na ipinag-utos sa atin ng Diyos ay para sa kabubuti natin. Kaya ang patay pasaway, walang may dudulot na mabuti ang kautusan ng Diyos sa atin, hindi tayo susunod. At meron siyang plano sa bawat palayo na kanyang ginagawa. Walang din isang tao ang pareho. Ganon din yung palayo. Kahit isang disenyo ang ginagawa na magpapalayo, iba-iba pa rin ang magiging bunga. Hindi sila pareho-pareho. Parehong design, pero meron silang kaunting diferensya. Hindi sila pareho. Sa mga tao, ganoon din tayo. Hindi tayo pareho-pareho. Hindi tayo nilang ng Diyos na pareho-pareho. Nilang niya tayo na may pagkakaiba. Na dahil sa ganong karakalan, meron siyang plano bawal sa atin, mga kapatid. Dito sa awit, 139, verse 13. Sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi, at sa bahay bata na aking ina, ako'y inyong hinabi. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamanghamangan. In other words, si kakilakilabot, hindi naman siya nakakatakot. Parang isang bagay, hindi ka panipaniwala. Ang iyong magawa ay kahanga-hanga.
At yun ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Ang katawan ko ay hindi nakubli sa iyo na ako'y lihim na ginagawa. Mahusay na binuo sa kalaliman ng lupa. Nakita ng iyong mga mata ang aking wala pang anyong sangkap. At sa iyong aklat, bawat isa sa mga iyon ay nakasulat. Ang mga araw na sa akin ay tinakda na wala pang alaman sa kanila. So, ibig sabihin, kahit sa pagkanalang sa atin ng Diyos, ito'y kamangha-mangha kanya. Walang katulad ang paraan ng ating pagkagawa. So, sa spiritual na kalakaran, ganun din. Lahat ng mga bagay na ipinag-utos sa atin ng Diyos, may dahilan. May dahilan sa ikabubuti natin. Ganyan. Bawat isa sa atin. Iba-iba ang itsura ng palayo. May konting pagkakaiba. Depende sa layo ng Diyos. Ganyan. Kaya ako doon sa parable of talents, hindi pare-pare binigay niya. Merong 5, 2, 1. Ayos sa ating makakaya. Ganyan. So yung paghabi sa atin ng Diyos, bilang kanya makalak at bilang tayo putik kanya, ay naayos sa kanya layunin kanya. So merong layunin ng Diyos sa bawat sa atin. So ang Diyos ang nagpapalayo. So siya may control ng proseso, tayo yung putik. Yung putik, wala siya control. Kung ano gusto gawin sa kanya na magpapalayo, yun mangyayari sa kanya. Yun, ganun talaga ang kalakaran niya. Yung gusto na magpapalayo, kung masusunod, kung anong gagawin niya, sa putik. So in other words, wala tayong kapangyarihan doon sa nagpapalayo. Wala tayong kapangyarihan sa Diyos. Siya merong kapangyarihan sa atin. Kaya hindi tayo pwede gumawa ng sarili paraan. Siyang bahala. Katulad na nagpapalayo, siya yung bahala kung paano niya gagawin yung palayo. Ganun din ang Diyos. Siyang may kapangyarihan sa atin bilang magpapalayo. So in other words, wala tayong karapatan ni kapangyarihan na questionin natin ng Diyos. Criticize ang Diyos. Bakit ko ako ginawa ganito? Bakit ganito nangyayari sa akin? Wala tayong kapangyarihan. Kinakailangan lang natin ng ating lugar. Ang ginagawa ng Diyos ay para sa ating kabutihan. Kanya. So hindi natin siya dapat questionin. Katulad din sa palayo at nagpapalayo at saka yung putik. Walang kapangyarihan putik. So para maintindihan natin ang larawan na ito, kailangan tayo maging katulad ng putik. Hindi tayo nakakita ng nagpapalayo na gumagamit ng bato. Hindi na tayo nakita ng gano'n. Ang nagpapalayo, palagi siya gumagamit ng pila o clay. Nung tayo mga maliliit na bata, bumibili tayo ng clay. Di ba? Sineshape natin yung clay sa gusto natin anyo. Dahil malambot. Pwede mo siyang i-shape. Ganon din ang clay. Ganon din dapat tayo. Yung clay, hindi siya pwedeng ayusin at ihubog kung hindi siya malambot. At di naman siya masyado malambot, kaya pwede mo siyang i-shape at gusto mong i-shape. It's soft and malleable. Ibig sabihin, pwede mo siyang gawin kung anong gusto mong gawin. Kung ang tayo po bilang putik ay matigas, at hindi tayo pwedeng i-shape, ano magagawa sa atin ng Diyos? Kaya ang larawan dito ay putik. Sapagkat ang putik ay malambot at pwede siyang gawin kung ano gusto mong gawin sa Kanya. Kaya soft and malleable. Ganon ang dapat natin ilagay sa ating mga sarili dahil tayo yung putik. So, kung tayo yung putik sa kamay ng Diyos na siya nagpapalayo, kailangan meron tayong pananampalataya sa Diyos. Kung wala tayong pananampalataya sa Diyos, hindi ka susunda. Ang pananampalataya, hindi lamang naniniwala. Yun ay isang aspekto ng pananampalataya. Meron ding pagtitiwala. In other words, naniniwala ka at nagtitiwala. Ano ang pinaniniwalaan mo at pinagtitiwalaan mo? Na ang kaparaan ng Diyos ay tama. At ang kaparaanan niya ang pinakamabuti para sa ating Kanya. Kung nasa ating kaisipan niya, nasusunod tayo sa Kanya, katulad ng putik. Tayo malambot, mababayaran natin ang Diyos kung paanohan niyo, ilalagay niya sa atin. Hindi tayo lumalaban.
So, kailangan meron tayong pananampalataya. Kailangan meron tayong pagpapakumbaba. Kailangan natin tanggapin ang ating kalagayan na tayo nasa kapangyarihan ng Diyos. Katulad na nagpapalayo kanya. Siyang mahawak sa atin. Kung anong gusto niya gawin sa atin, ganyan. Dahil sabi na natin, siya nakakabuti, siya nakakaalam ng ating kabubuti, ganyan. At yung tinatano, meekness. Yung salitang meek, hindi yung gentle, hindi yung ganun ibig sabihin niya. Ang meekness sa Tagalog ay maamo. Palagi kong ginagawang halimbawa, yung aso. Ang aso na inaalagaan, may ipin yun. Pwede ka niya kagatin. Hindi naman nawawala ang ipin niya. Kaya, kasama ko pa si Brother Tomas sa lapas noon. Kami nangangaral sa isang bahay. At meron siya malaking aso. Meron pagkalagaan. Tinanong ko doon sa may-ari, hindi ba nangangagat yung aso mo? Anong klaseng tanong yan, ganyan? Ang aso may ngipin, ganyan. So, pwede siya mangagat. Kaya lang, wala pa akong nabalita na kinagat niya, ganyan. Ano yung po yung mayari? May ngipin niya, ganyan. So, kung gusto pa niya kagatin, kakagatin ka niya. So, bakit hindi tayo kinakagat ng ating alaga? Siya nagpapailalim sa atin. Ang point of view ng isang aso, pinapakain mo siya. Dahil pinapakain mo siya, susunod siya sa'yo. Yun ang makikita natin sa ating mga alaga. So dito sa James chapter 1 verse 21. Kaya't alisin ninyo ang lahat ng karamihan at ang nalalabing kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ng salitang itinanim na may kapangyarihan magligtas ng inyong mga kaluluwa. Kung papalitan niyo yung kaamuan, ay magpailalim kayo. Makikita natin kahulugan. Kaya alisin ninyo ang lahat ng karamihan at ang nalalabing kasamaan at tanggapin niyo na may pagpapailalim ganyan. Ang salitang itinanim na may kapangyarihan magligtas ng inyong mga kaluluwa. So, ilalagay natin ang ating sarili sa kalooban ng Diyos. Para tayong putik. Bahala yung magpapalayo kung anong gagawin niya sa atin. At yung putik, hindi naman nagre-laro yun. Kinakailangan tayo sa balon. Ang pananampalataya, walang pagsunod, hindi pananampalataya yun. Ang ating pagsunod sa Diyos, ito yung ating willingness na makipagtulungan sa Diyos. So, hindi tayo clay in a literal sense, dahil clay, walang isip yun eh. Pero tayo bilang clay, meron tayong sariling kalooban. Meron tayong free will. Meron tayong choice. Yung pong pagkakamali ng Calvinist, ginagamit na itong illustration na ito in a literal sense. Ang clay walang isip, ang Diyos, kinokontrol na tayo. Ano gusto hindi gano'n? Meron tayong choice. In other words, meron tayong capability na hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Pag hindi tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, isang masamang palayo ang lalabas. Hindi palayo. Kaya, doon sa binigay niya kalayaan sa atin, na tayo sumusunod sa Kanya, nirespeto ng Diyos yun. Pero, kung hindi tayo susunod, siyempre, may konsekwensya. So, yung tayo magiging magandang palayo, nasa atin yun at nasa Diyos. Ginagawa ng Diyos yung mabuti para sa atin. Kung tayo sasaayon doon at yun ang ating gagawin kanya, magtatagumpay ang Diyos sa paghubog niya sa atin. So yung paghubog ng Diyos sa atin, kung tayo po ay willing na gawin niya yun sa atin, na nakikita natin na yan ang mabuting dapat nating gawin. Yung tao po, meron siyang kapangyarihan na hindi sumunod sa Diyos. Ang katotohanan niya, majority ng mga tao sa mundong ito hindi sumusunod sa Diyos. Lumalaban sila sa Diyos. Whether alam nila yun o hindi nila alam. Hindi sa Mateo chapter 23, verse 37. Ito sabi ng Panginoon. Ang gusto ng Diyos, iligtas niya Jerusalem. Pero bakit niya magawa? O Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa Kanya.
Makailang ulit itong ninais na tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw, sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw ninyo kanya. So ayaw nila, kaya hindi nangyari sa kanila, hindi dahil sa ayaw mangyari ng Diyos sa kanila. Ang gusto mangyari ng Diyos sa kanila ay sila ay maliligtas. Ayaw nila ka, ayaw nyo kanya eh. So meron tayong free will. Kaya kung gusto natin maging magandang palayo at makarating tayo sa langit, kailangan tayo magpangilalim sa Diyos. Tayo po ay sumunod sa kanyang kalooban. So, paano yung kanyang pagmumuldi sa atin? Paano na tayo ginagawang palayo? Sige sa palayo. Sa magpapalayo, dalawa lang ang kanyang gamit. Yung wheel na umiikot, doon ilalagay yung putik, at yung kanyang kamay. Kung paano pagagaling ng kamay niya, yun ang lalabas doon sa palayo. Sa atin, ang kamay ng Diyos ay nasa kanyang turo. Yun ang kanyang pagmumuldi sa atin. Doon sa kanyang katuruan. Dito sa Rome, chapter 12, verse 2. Huwag na ninyong tularan ng sanglibutan ito. Kung sinasabi siya ng sanglibutan, iba-iba ang kahulugan yan. Kung minsan ng sanglibutan, ang ibig niya sabihin, yung mga tao. Sa John chapter 3, verse 16, sinasabi ng Panginoon, sapagat kayo na lang ang pagmamahal ng Diyos sa sanglibutan. Yung sa mga tao. Kung minsan ng sanglibutan, ito tinitira natin. Pero sa pagkakataon nito, ang salita ng sanglibutan, ay yung masamang mga bagay sa sanglibutan ito. In other words, huwag tayong tumulan sa masasamang bagay na nakikita natin sa sanglibutan ito. Yun ang sinasabi ni Pablo. Kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ito ang labanan na nangyayari sa atin. Labanan sa ating pag-iisip. Tinuturuan tayo ng Diyos sa tamang paraan. Tinuturuan tayo ng Satanas sa maling paraan. Sa sila naglalaban sa ating pag-iisip. Nasabi nito ni Pablo, magkaroon tayo ng pagbabago ng ating pag-iisip. Paano nagbabago yung pag-iisip na yan? Sa ating sariling kaisipan? Hindi. Ito'y nagbabago sa katuruan ng Panginoon. So, binabago natin ng ating pag-iisip. Ayos siya tinuturo sa atin ng Panginoon. Pag ginawa natin yun, ano mangyayari sa atin? Doon natin ma-appreciate kung ano kabuti, kano kasya at lubos na kalooban ng Diyos. Maintindihan natin yun. Pagka binago natin ang ating pag-iisip, ayon sa kalooban ng Diyos. So, yun ang makikita natin. So, yung conform, ang ibig sabihin, pag ikay conforme. Pag conforme kasi sa kalibutan ito, gagawin mo, ginagawa nila. Yun ang ibig sabihin ito. To behave according to socially acceptable conventions or standards, not necessarily na tama. Sa lipunan, meron mga bagay na tinatanggap ng pagkalahatan. Pero not necessarily na yung tama. At tulad ng panahon natin, yung ating panahon ngayon, di ba sa unang panahon? For instance, ano ni Brother Bert yan, dahil may edad sa atin. Noong unang panahon, pag nangliligaw ka sa isang babae, tinawakan mong kamay niya, at sabi yung babae, pakasal kayo. Sa panahon natin ngayon, nagawa na nila lahat at hindi dapat gawin, hindi pa siya nagpapakasal. Para tinanggap nila, ganun talaga. So, yun ang ibig sabihin ng conform. Tayo po ay sumasang-ayon. Ginagawa natin yung ginagawa nila. Pero sabi ng Panginoon, ni Pablo, hindi tayo dapat sumang-ayon. Hindi tayo sasang-ayon dyan. Ang ating sinasang-ayunan ay yung katuruan ng ating Panginoon. Tingnan nyo, transform. Yung salitang trans, pag ginagaya po sa wikang English, nag-ibig sabihin change. Transformer. Ibig sabihin, mula sa isang voltahe, patungo sa isang ibang voltahe. Transgender. Pinapalitan mo yung kasarian. Diba? So, transform, binabago natin ang ating anyo. Mula sa isang lumang anyo, papunta sa isang bagong anyo. Ito pagbabago na ito, hindi lamang pagbabago sa ating kaisipan, kundi nakikita rin sa ating ginagawa.
Di lang theoretically naniniwala ka. Ginagawa mo rin. Ganyan. Kaya, nakikita sa ating ginagawa, outwardly, sa ating karakter at sa ating pag-uugali. So yun, makikita natin. So ano na yun? Na dapat doon tayo pumunta. Nung nalagay tayo ng Diyos, sa Genesis chapter 1, nilalang tayo sa anyo niya. Sa kawangisan ng kanyang anyo. Hindi tayo naging Diyos. Hindi naman pwedeng nalagay ng Diyos. Ang Diyos, siya lamang hindi nilalang. Palagi na sa kumihira. Yan ang Diyos. Tayo, nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang kawangisan kanya. Basahin natin. So verse 26. At sinabi ng Diyos, nalangin natin ng tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa ipapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa babaw ng lupa. Katulad ng Diyos, meron tayong kapangyarihan sa mga bagay nilalang ng Diyos. So doon tayo magbabago. Doon sa original na intention ng Diyos, lang tayo nanangin. Nilang tayo sa kanyang larawan at sa kangwais kanya. Na sinira ng kasalanan. Dito sa Galatians, at chapter 4, verse 19. Basahin natin. Sulat po ni Pablo sa mga taga-Galacia sa ika-4 kabanata, ika-11 na talata. Ito po ang ating mababasa. Minamahal ko mga anak, na para sa inyo, muli akong nakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo mabungo sa inyo. Ito po Tagalog, hindi ito sakto. Sa English, I have begotten you. Ibig sabihin, inilalagay ko niya yung binig sa inyo. Upang si Kristo ay mabuo sa inyo. Kanya. In other words, maging katulad tayo ng Panginoon. Nung siya'y nasa lupa. Kanya. At sa Colossians chapter 3, verse 10, mabago po na isulat itong talata nito, marami sinabi si Pablo, alisin yung mga bagay na yan, alisin yung mga bagay nito, at tayo magbabago. Ayon sa larawan, yan na balang sa atin. Siya ang larawan ng Diyos. At kayo mag-face na ng bagong magsimula tayo sa kasya. Huwag kayo magsinungaling sa isa't isa. Bawal yun. Pwede tayo magsinungaling at pwede mo lokoy ng kapwa mo, pero di mo maluloko ang Diyos. Alam niyo, nagsisinungaling ka. Bawal yun. Huwag kayo magsinungaling sa isa't isa. Bakit? Yamang inubad na ninyo ang dating pagkatao, pati naman gawa nito. Yun ay gawa ng isang di-Kristiyano. At kayo nag-bihis na ng bagong pagkatao na pinabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Paano itong bago na ayon sa kaalaman Kanya ng Diyos? Tayo ba'y pinabago para may katulad natin ang anyo ng Diyos? Yun ang Kanyang layunin. At makasama yun tayo sa langit. So in other words, ibinabalik lang ng Diyos yung nasira sa Genesis. Dadalhin tayo sa langit. So tayo nasa anyo at larawan na ng Diyos. So itong transformation o yung pagbabago na ito ay nagaganap sa pagbabago ng ating kaisipan. Kung nandun pa rin ng ating dating kaisipan, wala nagbago sa atin, walang transformation. Ikaw pa rin yung dati. Pag sinabi natin renew o baguhin, you run away. Siya ayaw mo na yung bahay mo, baguhin mo kanya. Pero kung kaya ayos eh. Or to make a complete change for the better. Dalawa kasi pagbabago. May pagbabago patungo sa kasamaan. Pwede rin mangyari yun. Pero pinag-uusapan natin dito, pagbabago patungo sa kabubuti. Ayon sa kalooban ng Diyos. At tandaan natin, ano bang pagbabago, hindi ito madalian. O dito, miraculous. Na naghihintay ka na automatic na pagbabago. Hindi totoo yun. Ito'y may effort sa atin. Dahil pag pinag-aaralan natin, at tayo natututo sa katuruan ni Kristo, at ginagawa natin ang kanyang katuruan sa ating buhay, yan ang pagbabago. Pinasa na po natin yung Colossians 3:10. Dito sa Matthew, sabi ng Panginoon, sa verse 20, at inyong silang turuan ayon sa lahat ng mga bagay na ipinagutos sa inyo kanya. So, kung anong utos ng Panginoon, gagawin mo yun. At kayo magkakaroon ng pagbabago para kang grade
na inuhubog ng Diyos. Yun yung makikita natin. So, ito yung larawan. Ganyan ang paggagawa ng paggawa ng palayo. Tingnan nyo, yun lang umiikot. At saka yung kamay ng pagpapalayo. Ang dahilan, bakit nagbabago yun? Ganon din sa atin. Hindi yung kamay ng nagpapalayo, kundi kapag tayo ay sumusunod sa katulad ni Kristo. Yun ang yung kamay ng Panginoon ay ang kanyang katuruan. Yung kamay ng nagpapalayo, yan ang kanyang katuruan. So pag sumunod tayo sa kanyang katuruan, tayo ay aanyuin niya bilang kanyang tunay na halaga. Ayos sa kanyang layunin. Ayos sa kanyang kalooban. Ito makikita natin. Ito isang proseso. Sabi nga, pagbabago na natin kay Sipan, at yung pagbabago ay nangangailangan ng panahon. Katulad ng gumagawa ng clay, hindi minamadali yan. Inaayos yun, nagpapalayo. Inaayos yun mabuti. Hindi mabilis yun. Sa isang kahulugan, wala pa nakarating doon sa tunay na layo ng Diyos. Kahit siya Apostle Paul, basahin natin. Sa Filipos, 3 kabanata, 12 hanggang 16 talata. Ito si Apostle Paul na ito, Hindi siya ordinary Kristiyano. Si Apostol ng ating Panginoon. At kung ating susuriin at ating i-measure yung kanyang ginawa, siya pinakatakina, tutong siya Ang dami sinakripisyo, alang-alang lang sa Panginoon. Sa Filipos, chapter 3, 12 hanggang 16. Hindi siya ito'y aking nakamit na, o ako'y saktal na. Kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot kung paano ako ay naabot din ni Kristo Jesus. Yung mga Baptist, sabi nila, meron silang puwi na walang hanggan. Sabi ni Pablo, hindi pa ako nakaragdag, ganyan. Mga kapatid, hindi ko pa hinaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran, yung mga dating ginagawa mo, hindi kalooban ng Diyos, at tinutuwa ang mga bagay sa inaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa bitihin para sa katimpanan ng kilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano yung bitihin na yun? Na tayo maligtas pagdating sa langit. Kaya nga tayo mga nasa tungkulan, matagal na tayo sa pananampalataya, ay magkaroon ng parehong kaisipan. Ano yun? Na makamta natin yung gantimpala. At kung iba ang inyong iniisip tungkol sa mga bagay, ito rin ipahayag sa inyo ng Diyos. Lamang, pangawakan natin ang ating naabot na. Ang konteksto po nito, noong panahon na unti-unti pa lamang ipinahayag ang kalooban ng Diyos. Pero sabi niya, hindi pa sinaring nakuha na kanya. Tayo po, bawat sa atin, tayo po work in progress. Kasulukuyan tayong inahabi ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Yan ang ginagawa ng Diyos, mga kapatid. So, ang clay, mananatili lang clay yan. Magbabago lang yan dahil sa magpapalayo at ilalagay niya sa wheel na umiiko. Doon lang siya magiging palayo. So, gandig paraan, kung wala ang Diyos, hindi natin makakamtan ang gusto natin makamtan. Kung hindi tayo sumusunod sa kanyang kalooban, wala mangyayari sa atin. Tayo pa rin ay magiging sirang palayo. Hindi karapat-dapat sa kanyang layunin. Hindi makikita natin. Ito nakita ni Jeremiah. Isang sirang palayo. Lalo na yung mga kababaihan na mahilig magtanim. Kung wala kang space, gagamit ka ng palayo. Sa bahay na, maraming gano'n. Pag nabasag na ganyan niya, tatapon mo na yan. Hindi mo na siya magagamit. Kailangan buuin palayo. Ano ang ginawa ni Jeremiah? Nagpatuloy siya sa paggawa. Hanggang ito yung naging mabuting palayo. Ganyan. So, bawat siya sa atin, dati tayo ganito. Kumisan, ganito pa rin tayo. Anong ginagawa ng Diyos? Ganun din ang ginagawa ng Diyos. Kahit tayo sirang palayo, pwede tayo baguhin ng Diyos. Kung tayo, bawat sa atin na nagkakamali, nabibigo tayo, gawin natin ang kalooban niya, basta tayo humihingi ng kapatawaran, tandaan natin,
Ang repentance, hindi ang sorry lang yan. Nangangailangan ng pagbabago. Pag ikay nag-sorry, kailangan magbago ka. Kailangan tayo magpailalim sa Kanya. Pwede tayo gawin ganyan. Pwede tayo ganito. Pero pwede tayo gawin ganito. Kung tayo magpapailalim sa Kanya. Ito, tingnan yung pagkakaiba. Siya lang palayo. Tapos naging magandang palayo na magagamit niya sa kanyang layo. Di ba? So, pwede gawin ng Diyos yun. So tayo po work in progress. Walang sino man sa atin na pwede magsalita, I am perfect, wala na akong kailangan. Ganon. We work in progress tayo. Hanggang sa dumating ang Panginoon, at makarating tayo sa ating minimiting maligtas tayo. So ang kagustuhan ng Diyos, bawat isa sa atin ay isang palayo na may karangalan at magagamit niya sa kanyang kaharian. Yun ang gusto ng Diyos. Ahin mo yung palayo na hindi mo magagamit. Kumbaga sa isang tahanan, lalo sa mga mayayaman, meron silang mga special na gamit na ginagamit lang sa special na mga tao. At meron din silang pagkaraniwan na gamit, kahit mabasag, wala silang pakialam. Ang gusto ng Diyos, maging mahalagang gamit ka kanya. Isang magandang palayo na magagamit niya sa paglilingkod sa Kanya. So balik tayo sa 2 Timothy chapter 2, verse 20 and verse 21. Sa isang malaking bahay, usually mga mayayaman, ay hindi lamang may mga kasagkapag ito at pila, kundi mayroon din naman kahoy at luwag. Ganun talaga. Mayroon mahalagang mga kasagkapag, mayroon din dahil mahalaga. At ang iba'y siya natatanging paggagamitan, at ang iba'y para sa pagkaraniwan kanya. Kung nilinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, in other words, may binanggit sa una na dapat natin alisin, ay magiging tayong kagamitan. Itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa niya. Kaya ngayon kayo special na gamit. Ilalaras ka lang sa special na posisyon. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Tayo maging tanging kagamitan, magandang palayo na itinalaga ng Diyos para sa mabuting gawa niya. Yun ang gusto ng Diyos. Tayo maging may kapurihan at tayo po ay useful sa kanyang kaharian sa ating paglilingkod. Hindi na magtatapos. Ang Diyos ang lumalang sa atin. Siya yung nagpapalayo at tayo yung puti. Huwag natin baliktarin. Upang tayo po ay mamulping niya sa larawan ng ating Panginoon, kailangan tayo sumunod sa katuruan ng Panginoon. Doon sa unang pag-aaral natin, ang salita matetes, hindi lang yung natututukan sa Kanya. Doon sa New Testament, ay ibig sabihin ng disciple o matetes, naging katulad ka ng iyong Panginoon. Ganyan. Kung paano si Kristo, ganun ka rin. Hindi lang natututo ka sa kanyang katuruan, sinusunod mo rin yun, ganyan. At tandaan natin, ang pagbabago ng ating kaispan is a process. Magtsaga tayo. Kung tayo nagkamali, magbalik tayo sa tama. Hindi ito minsan lamang nagawa. At ang layo ng Diyos sa atin, kaya tayo nilalang ng Diyos, ay para maglikod tayo sa Kanya. Yun ang dahilan bakit nilalang tayo ng Diyos sa lupa. Yun din ang dahilan bakit niligtas tayo ng Panginoon. Dito sa Ecclesiastes, chapter 12, minsan, ang ating layunin ay selfish. Gusto lang nating maligtas. Maganda yun. Pero hindi lang yan ang layunin ng Diyos. Ang layunin niya tayo maglingkod sa Kanya. Masaya natin. Ito wakas ng bayan. In other words, kinura na ni Solomon ang mga aspekto ng buhay. Kapangyarihan, kayamanan, etc. At sinabi niya, lahat ay walang kabuluhan, walang kabuluhan. Ganyan. Kung yan lang ang ginagawa mo sa buhay mo kanya, walang kabuluhan niya kanya. Alam, may kabuluhan sa natin. Ito wakas ng bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos. Bakit kailangan tayong matakot sa Diyos? Bakit hindi ka matatakot? Siya'y makapangyarihan sa lahat. Hindi ka matatakot. At sundin mo ang kanyang mangutos.
sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sa National Geographic, palagi lang sinasabi, why are we here? Wala sila sagot doon. Pag tinanggal mo ang Diyos sa picture, wala ka sagot doon. Bakit nandito tayo? Wala ka sagot doon. Pero nandun ang Diyos, yun ang sagot doon. Tayo niya doon ang Diyos upang maglingkod tayo sa Kanya. Yun ang ibig sabihin. So ito po ang ating pag-aaral po sa bago po ito, ay sa hapon pala. Sa susunod na linggo, iba naman. Kung tayo, Diyos ang nagpapalayo, at tayo yung putik, sa susunod naman, siya yung vine, tayo sa kanya. Pare-pareho wala yan, pero sa iba-ibang aspekto ng pagpapaliwanag. So ito po ang ating pag-aaral po sa hapon ito.